Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Kate Jimenez? Well, siya lang naman ang isang YouTube sensation na kung saan napakaraming mga followers dahil sa kanyang style of play na parang clone ni Terrence Romeo. Kaya nang nag-apply siya sa PBA draft ay he created a lot of buzz and many believe na pang first or second round ang kanyang skills. Pero laking gulat ng lahat nang natapos na ang second round at hindi pa rin natawag ang kanyang pangalan. Then tumagal ng tumagal at umabot na sa 5th round at wala pa rin Kate Jimenez. Kaya makikita mo sa kanyang upuan na hindi na siya mapakali at unti-unti nang gumuho ang kanyang pangarap. Hanggang umabot sa 6th, 7th, and 8th round ay wala pa rin Kate Jimenez. And when the camera pans at nakikita siya ay talagang nagpipigil na siya sa kanyang mga luha. Hanggang umabot sa 9th round and number 78th overall pick ay narinig ng buong market ang kanyang pangalan at hiyawan ang lahat ng tao. At dito na hindi makapagpigil si Kate Jimenez at inamin niyang umiyak talaga siya sa saya dahil hindi na siya nag-expect at biglang tinawag ang kanyang pangalan at sa San Miguel pa at nandoon pa ang kanyang idol na si Terrence Romeo. Isang very inspiring story galing kay Kate Jimenez. Pero ang tanong, inisnab nga ba si Kate Jimenez sa mga PBA teams? Well, hindi naman siguro. It just happened na napakaraming mga magagaling na players na nagpapadraft. Ang ibig sabihin nito ay napaka-deep ng draft class na ito. Even the likes of Richie Rivero na akala natin na papasok sa first round ay nakuha lamang sa second round. Ang dami kasing mga foreign-based Filipino players ang nagpa-draft kaya napakataas ng talent level ng mga ito. And while the PBA is busy sa pagkokompleto ng bawat kupunan, ay nagsisimula na ang preseason games sa Japan B-League. Pero ang tanong, kailan ang unang game ni Kai Sotto sa kanyang second season? Well, mark your calendar. On October 7, ang unang game ng Hiroshima Dragonflies versus Nagoya. For now ay pinapahinga muna si Kai Sotto and expect a well-rested Kai Sotto to play sa kanilang unang laro sa bagong season. Nagkaroon na ng 2 preseason games ang Hiroshima Dragonflies pero hindi pa naglaro si Kai Sotto. Kaya again, ang unang laro ni Kai Sotto sa kanyang second season sa Japan B-League ay sa October 7 versus Nagoya. Samantala, narito ang ilan sa mga high draft picks ng PBA draft na maaring hindi pa gaanong kilala pero may ibubuga. Nagulat ka ba nang marinig ang kanilang mga pangalan sa unang 2 rounds ng PBA draft? Maraming sorpresa sa 2022 PBA draft dahil merong ilan na hindi gaanong kilalang mga bituin na narinig ang kanilang pangalan sa mga unang bahagi ng draft at ang ilang mga magagaling ng mga prospect ay bumaba sa draft order. Mula sa pangalawang overall pick, may magandang halong homegrown talent at foreign-born standouts na nagbigay ng malaking hakbang patungo sa paglalaro sa PBA. At ilan sa kanila ay si Christian David, number 2 pick, Blackwater. Kumuha ng isang magandang player ang Blackwater na si Christian David bilang kanilang pangalawang overall pick. Bagamat wala siya sa draft combine dahil late siyang dumating sa bansa, dala ni David ang maraming international na karanasan sa paglalaro. Ang 6'6" Canadian forward
ay nagkaroon ng NCAA Division I basketball pedigree sa Butler University. Nagtapos siya ng kanyang 5 taong US collegiate stint kahit pa siya ay na-injure sa ACL noong 2019-20 season. At naglaro rin si David para sa Seoul Thunder sa Korea Basketball League ng 3 buwan. Richard Roger, number 7 pick, NLEX. Galing sa New Zealand, ang 6'2 playmaker na si Richie Roger ay hindi bago sa basketball sa Pilipinas. Ang 26 years old na Phil Kiwi ay dapat sanay maglaro para sa UE Red Warriors before the World Health Crisis halted his UAAP career before it even began back in season 82. Naglaro si Roger sa National Basketball League NBL sa kanyang bansa ng kalahating dekada kasama ang Taranaki Airs at Otago Nuggets. At noong nakaraang taon, isa si Roger sa kasamahan ng New Zealand Tall Blacks na tinalo ang Gilas Pilipinas sa score na 88-63 sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Cade Flores, number 11 pick, Northport. Hindi rin kalayuan, mula sa Oceania region ang Phil-Australian na bigman na si Cade Flores, NCAA Season 98 Rookie of the Year and Defensive Player of the Year. Tulad ni Roger, hindi rin nakasama si Flores sa draft combine dahil sa mga nakatakdang commitment niya sa kanyang bansa. Ang 25 years old, 6'5 breakout star ay nagkaroon ng one and done stint sa Arellano kung saan siya ay nagkamit ng maraming parangal bago siya magdesisyon na lumipat sa PBA bago pa matapos ang kanyang huling taon sa college. Taylor James Miller, number 12 pick, Terra Firma. Si Taylor Miller, ang third-generation American college ace, ay isa sa mga di kilalang pangalan na unang pumutok sa first round. Ipinanganak sa Las Vegas, ang 6'2 guard ay galing sa isang pamilya sa collegiate basketball players at naglaro para sa Westminster University sa Salt Lake City, Utah. At sa murang edad na 23 years old, si Miller ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na high school cager sa Nevada bilang pangunahing prospect player bago siya naglaro sa Brigham Young University at Snow College sa Utah. Brian Santos, number 14 pick, Converge. Matapos ang biglang pagtatapos ng kanyang UAAP career, ang dating USC Tiger na si Brian Santos ay natagpuan na ang kanyang bagong tahanan sa PBA. Ang 6'5 forward na mas kilala dahil sa kanyang one-game suspension matapos niyang sinuntok si Jeyu Chu ng Ateneo sa huling segundo ng kanilang Season 84 prelims match. Bago ang Season 85, ibinunyag ni dating UST coach Val David na hindi na pwedeng maglaro si Santos para sa Tigers dahil sa naabot na niya ang UAAP age limit na 25 years old bago pa man mag-umpisa ang torneo. Enoch Valdez, number 18 pick, NLEX. Ang Lyceum guard at NCAA Season 97 All-Star MVP na si Enoch Valdez ay nagkaroon ng balancing act habang ginagampanan niya ang kanyang huling taon sa Pirates at nagsisimula ang kanyang PBA journey sa NLEX. Ang 6'2 mula sa Pangasinan ay kasama sa mga player na makikinabang sa isang NCAA rule na nagpahintulot sa mga seniors na tapusin ang kanilang huling taon ng eligibility at mag-apply para sa Pro League drafts. Dahil sa kanyang galing sa opensa at sa depensa, inaasahan ni Valdez na sundan ang yapak ng dating Lyceum star na si Sergio Perez sa Professional League. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.